Good day. So ito na yung ginawa natin nung nakaraan na ituloy na natin. Ito yung Keypor IG6000 generator na Cinemaster. So genset po ito. Yan. Mag-recap po na tayo kung ano yung mga ginawa natin. So nakita natin to na na-stack up yung kanyang dahil matagal na na-standby. So kailangan pag sa ganun tanggalin natin yung ano para malinisan. Tapos siyempre testingin muna natin yung ipaikutin muna natin yan bago natin isalpak ito. So ginawa namin para yung kanyang piston ring, yung piston magkaroon ng oil, binaklas natin tong spark plug nya para sa ganun maipasok natin yung oil para pag yung paikutin natin malubricant yung paligid ng piston ring para hindi po siya masira, para maikot. So naikot na natin. Ang problema naman ngayon dito na disforma o na deform. So pag na deform na, ibig sabihin nun tumutukod yung kanyang ano, dahil syempre pag sa katagalan kasi itong mga plastic na to, pag yung nainitan masyado, katulad po ng mga yung dun sa cover ng yung mga sasakyan na ano na 4D56, yung timing belt po yun, yung cover niya nagsishrink po yun, bumababa. So tumutukod dun sa may timing belt kaya nasisira din. So parang ganun din ang nangyari dito. Hindi mo siya mapaandar kasi tukod na yung plastic dun sa may pinaka ventilator kahit na alignment na dito, yan, or tumatama. Kaya pag yung hinigpitan to, yung pinaka hinigpitan yan, fan nya, blower fan. hinigpitan ito at saka So hinigpitan yan, mas lalo na hindi ginawa namin linagari, yan linagari para mapaumbok namin ganyan. Tapos hininang, pagkahinang linagyan namin ng ANB, tapos pininturahan. So parang ganyan na po siya. So wala nang sabit. So napaandar na natin. Ngayon ito naman ang ituloy natin. Kaya testing lang muna yun dahil dito sa choke nya, ayan, may choke po kasi yan. Ang trabaho kasi ng choke para sa pag yung pinay-start mo, siyempre pag nakasarado yan, yung mas malakas yung higop nya dun sa gasolina kasi siyempre nakatakip yung pasukan ng hangin. So napansin ko dito, yan, yung pinaka-choke nya. Yan, iyan natin. Pansinin nyo, may basag, no? So may nawawala dyan. Plastic or ano, dahil may pangharang panigurado dyan. Para pag yung ganyan mo, haharang. Tapos pag yung hindi mo chinok, mag-i-straight siya. Parang butterfly din. Kasi yung butterfly nito, control ng motor. So makikita nyo dito yung butterfly nya. So galawin ko to. Yan. Yan, kita nyo yung butterfly nandun. So parang mayroon pa dito para dun sa choke lang naman yan. So kung plastic ang ilalagay natin dito, ba hindi magtatagal. So tignan natin kung pwede yan, yung plates na stainless yung ginagamit namin. Okay, so umpisa na natin. Baklasin ko, tapos pakita ko kung siyempre gagawa muna kami ng karton pang parang pinaka layout natin, tapos saka natin gagawin sa stainless. Okay, so yan po. Okay, so analyze muna natin kasi medyo brittle na yung mga plastic nya. So pag nakaganyan, naka-open siya. Okay, ganyan choke.
So kasi papalitan na natin lahat to ng stainless. So markahan natin yan para pag alam natin kung saan yung butas. Yan. So namarkahan. Yan yung pinaka... Yan. Kaya gumawa kami ng ganyan. Kasi kung mag-order kami, baka wala din kaming mabiling ganyan lang. Kailangan complete set. Pero kung meron man, abutin ng buwan. So minabuti kong gawan na lang ng ganyan. Total, kailangan namin kasing dapat magawa to. Dahil meron kaming gagawin dyan. At meron pa kaming mga gagawing iba pang mga ganito. So yan, ginawa ko para tatagal. Kasi pag plastic lang din ng ilalagay dyan, baka madali lang din masisira. So ayan, kita nyo, parang naglatero na kami dyan. So kailangan tiyaga lang talaga pag sa technician ka, kailangan ng tiyaga para magawa. Ayan. Siyempre diskarte. Kasi kung wala kasi yung choke na yan, hindi mo mapapandar. Dahil lang purpose talaga niyan, pag yung may choke mo siya, mas malakas ang higop niya dun sa gas. Para sa yung gas, ay mahigop niya ng kagad na mag-start siya. Pero pag wala yan, mahirapan. Hindi siya mag-on o hindi siya mag-start. Kaya kailangan yan. So para magawa rin yung mga iba pang na-stock, ganyan lang din naman ang nagiging problema. Karamihan kasi plastic lang yung mga yan. Ang nangyayari, hindi tatagal kasi syempre mag-brittle yun sa katagalan, lalo na kung na-stock up tapos may nanghila dun, sigurado basag, saka brittle na. So yan, ginawa namin yung 5mm na bolt, pinutol ko at ginawa namin ng paraan na yan, para magka dikit yung dalawang nut para hindi nagagalaw. Pag kontrahin mo lang, maging okay na yan. So yan, so first time namin na gumawa ng ganyan. So actually di ko naman alam yung talagang nandyan merong pyesa niyan. So ginawa lang natin ng, pero alam ko na talagang may butterfly dyan para mag-aandar, kasi pag wala, hindi talaga aandar. So yan, Okay na. Pag i-choke natin, ayun, kita, sarado na siya. Okay. So testing natin ngayon. Okay, so final test. Yung hindi ganun kita, yung pinaka ginawa nating butterfly nandun. Yun. So i-choke natin. Yun. Yan yung choke. Tapos pantarin na natin. Okay. Okay. So isa pang ginawa namin, hindi ko na masyadong na video, yung gear nito pinaitiban namin kasi basag din. So yan, nagawa din. Tapos susunod, change oil natin
Then adjust yung ano niya rito para hindi magalaw. I-tune up natin. Okay. Susunod ulit. Maraming salamat.